Yan, good morning mga kasaksi. This is James JRBTV kay Organic. Don't panic, it's organic. Masantos siya kabusan, it's kami dito sa Pangasinan. So nandito po ako ngayon mga kasaksi sa event ng Syngenta. Ayan. At titignan natin kung ano yung po ba yung VIP ako. Ayan, protect todo ang kalikasan. So ipapakita nila yung mga bagong variety po nila mga kasaksi. Ang nakikita ko dito sa likod, mga mais. Ayan, mga mais. So yan, papasok tayo mga kasaksi dito. Kasi may mga nagtutugtugan. At tingnan natin kung ano yung abay nasa loob mga kasaksi. So yun, punta na po natin mga kasaksi. Hello po ma'am. Thank you po. Ayan, binigyan na tayo kasapsin. Diretso na lang. Ay, diretso po. Sige po. Check. Masa sir? Ipila tayo mga succeed para bigyan tayo ng bag na gano'n. May freebie sila na binibigay. Kaya punta na kayo dito para mabigyan din kayo ng bag. Si sir pala yung nag-ano dito. Yung in-interview natin siya yung magbibigay sa atin. Punta na natin siya. Ayan, nabigyan na tayo mga succeed. Diretso lang tayo tapos sa flow daw. Papakita nila kung ano yung flow ng event para mapakita sa atin kung ano yung kaganapan sa ano nila. Nabigyan na tayo. Tama na, na ako. Ayan, nabigyan na nila tayo kaya makikita natin kung ano yung event nila. Ano kaya yung magandang ano kayo ni Syngenta? Launching kasi pala nila ngayon. Grand launching. Ayan, nakasulat dito sa ID, grand launching. Tingnan natin. Ayan, magmamasid-masid muna tayo mga success. Ayan, crop-wise grower. Magda-download ka. Ayan, so picturean na lang natin para pwede kayo mag-download. Wi-Fi rin sir. So bakit yung Wi-Fi? Ito pala mga kasaksid. Ito yung ano orientation area. Ito yung waiting area, orientation area. Pagkatapos dito, pupunta naman po doon. So yan, tingnan natin yung orientation room. Yan, pasok na tayo sa orientation room. Ma'am, papilat po muna dito sa dulo. Unahin po natin dito sa dito. So yun. Ito na yung orientation area. Pakinggan natin kung ano yung sasabihin. Boss, mga artistahin natin, no? Mga artistahin ka lang. San Carlos lang? Santa Maria. Santa Maria. Naglakad lang kayo. Cristondo. Santa Maria o Cristondo, San Carlos. Okay, nakakapag na siya. Tagalog po ako, ha? Kahit hindi naman kayo, hindi ko kaya mag-ganing. Sa doon. Sino nakapagdating na? Wala pa. Ayun, doon. Sino po gustong manalo ng VIP coin seats? Sino po dito may Facebook? Lahat. Sino po kakailangan natin may Facebook? Yun. Parang ganyan lang, tapos inisot mo lang ako. Yun. Yes, basta mababasa natin yung mga fee. Okay. Okay, so habang tayo'y nasa fee. Ay, ikaw na. Ganda lang kay tatay eh. Parang check yun, sir. May luma eh. Yan. Ito lang. Yan, sige. Okay. So
So habang tayo nasa field tour mamaya, after ng orientation na to, pwede habang nasa plenary tayo, o dito sa photo booth, or sa mga arko namin magaganda at malalaki, pwede tayo mag-picture. Basta ang posing ay VIP and size. Okay, next tayo. Welcome VIPs. Eh, pag gusto magpahinga dito. Mainit eh. Next, Station 1. Oh, tingnan mo. Ito yung variety na VIP NK. So, yan sa mga gusto magmais, mga kasaksid, bago nilang labas, VIP. Aso. Okay, nasusunod po na vlog po, no video footage. So, sa no video footage, hindi pa rin niya po kayang protection. Kasi dadala ng tayo. Hindi niya pa rin kayang protect. So, observe nyo lang po. Observe nyo lang po yung mga makikita po natin dito na yung mga may pula, yun po yung mga meron tama. So, pangalawa, may panto. Ito na po yung 2BT proteins. So, nakita po natin sa kabilang plot, 2BT proteins, 2BT proteins lang po dito. So, ito pong variety ito ay hindi po pagmamayari ng Syngenta. Ito po ay sa kabilang company po ito. So, hindi pa ako magsasabi ng pangalan ng produktong ito para sa ganun po sa security na din po ng ibang company. Parang comparison lang po ba? Sir? Comparison po ba? Opo, yung lahat ng dito sir, pinapakita namin lahat ng kung ano po yung makikita po natin kung 1BT to 2BT hanggang sa yung trade progression po na may papakita ngayon. Pero ito po ngayon, ito po yung ibang other brand. Tago na lang sa pangalang other brand. Okay. So, Other brand. siya po ay dalawang BT. Same po sila ng Yung isa, yung kulay-pula. Yung 2BT protein. So, si 2BT proteins, hindi niya rin po pa rin kaya na protektahan ang pag-atake ng pang sa maisan. Wow. Okay? Sa susunod po natin plan ay ito po yung tatlong protina na po na nilagay po sa mais. Tatlong So protina. sa tatlong protina po na traits po na inanap po nilagay po sa buto, tingnan po natin, hindi niya pa rin po kayang iprotekta ang pag-atake po ng fall armyworm. So makikita naman po natin, marami pa rin sign na may tama po ng fall armyworm. Tingnan po natin yung comparison dito sa early stage. Meron na siyang tama. Early stage pa lang tinatamaan na po siya. Meron na siyang tama Aba. pa lang. So yung pinali po natin, tatalakayin ay yung 4BT proteins. Okay. Itong 4BT proteins po ay produkto na po ni Syngenta. Ay, ito na. So mayroon po siyang 4 na protina na nakalagay sa buto. Siya po yung VIP or VIP ng Syngenta. Sa unang po ninyo, ano po yung tumatak sa isipan niyo pag narinig niyo yung VIP? Very important person. Ano yung niya? Very important Person. farmer. Ay, farmer. F. BIF na. So, pero ang VIP po, siya po ay vegetative insecticidal protein po. Yun po yung ano po ng VIP. Pero ito ba sir, yun tsaka ito magkasabay lang sila ng days? Lahat po sabay-sabay. Ay, lahat sabay-sabay. Ay, yung tinamaan eh. Kasi ito, pero ito walang ano. Green na green. So si VIP po natin, siya po ay protected na po siya sa small armyworm. So yung tanim po dito, ito ay pure na VIP. Pure VIP. So wala siyang nailagay na refuse. Walang ibang chemical. Ano po natin, pag nagtanim na po tayo sa ating sa ating field, bali yung isang bag po ng mais po natin, meron po siyang 5% blended refuge. Naka-blended na po siya sa isang bag. Yun po yung para mapatagal po, ma-prolong yung technology ni Syngenta. So, Wala akong makikita. kaya po nagkaroon ng refuge kasi po yun yung at ng Department of Agriculture. Kailangan pa rin kumain ng uod.
So ito po, pag may nakita kayo dito, pag may maliliit po, ang ano po, code kailangan niyang kumain. Pero within 24 hours, pag nakakain po siya ng VIP, mamamatay na po siya. So yun po si VIP. So ang dalawang VIP pa lang po natin sa merkado, 6410 VIP, tsaka 8840 VIP. Dalawang variety, Okay po. 6480. Bali, for next year, sana po hopefully na magkaroon na po ng VIP na po lahat ng ating produkto. So, magmula pa sa unang plot hanggang dito sa huling plot, ano po yung gusto niyong itanim? Ayan na po. Okay. So, VIP. VIP So, ka rin ulitin ko pag po, ano. ang protection po na ginamit po namin pestisidyo, ito po ay yung pangtalakitik lamang po at herbicide. Kasi po, ang in-improve lang po sa VIP ay po yung mga fall armyworm at saka iba't ibang uod sa maisan. Okay po. Next station na po tayo. Next station tayo. Discuss po nila Sir Raymond. Thank you, sir. Galing po tayo kanina sa isang row po, pinakita doon yung mula maliit, 15 days, 30 days, at saka 45 days na stage ng mais. Pinakita po sa inyo yung damage ng pau mula una hanggang sa huling plot po. Ito po yung kaduktong ng huling plot kanina. Ano pong nakita niyo sa huling plot kanina? Walang tama ng uod. Ito po yun. Itong plot na po yun. Diretso po to hanggang sa Maani. Pero hindi na po tayo dito sa may Maani, kaya binuhat na po namin dito yung bunga ng nasa dulo para makita na po natin. Kasi ang pinapakita lang po namin dito, yung kahit ganito na kalalaki yung mais, mamumulaklak na o may bunga na siya, hanggang sa Maani, protektado pa rin po siya ng pau. Ibig sabihin, walang tama, walang sira, so yung bunga ng mais natin, nakakatiyak po tayo na may magandang ani na ibabalik. Makikita po natin, walang sira kahit isa yung bunga niya. Walang tama ng pau. Diretso po kasi itong plot nito. Kumpara sa 3BT protein, yan po ang 4BT 4BT. 4BT protein. Makikita po ninyo. Kahit ganito na, makikita nyo pa rin. Andyan yung mga tayo ng uod. May tama pa rin ng pau kahit ganito na kalalaki. Kahit may bunga na siya, may tama pa rin. Kaya inaasahan natin na magiging bunga niya ganito kaliliit at may mga tama at hindi kumpleto yung bunga niya hanggang sa dulo kasi sinisira ng pau. Kumpara dun sa 4BT protein natin na VIP na talaga pong protektado siya ng pau. Okay? Dito rin po sa 2BT protein. 2BT protein. Ito, kaya nung pinapakita namin, kahit malalaki na, may tama talaga siya ng pau. Okay? So, kahit sa bunga, dahil sabi ko kanina, maraming sila at hindi lumalaki yung bunga niya. Gawa ng pau. Ano po? Mas lalo na ito sa 2BT. Kasi pag 2BT pa lang siya, atake ng pau mataas. Kaya hindi natin inasahan na kapag itong klase ng mais na to at nagbunga, ganito po talaga ang makikita natin kasi maliliit pa lang hanggang sa namubunga, tinatamaan na po ng pau. Kumpara dun sa BT na 4BT natin kanina. Okay? Ganyan din po ang mangyayari sa mais natin kung hindi talaga siya 4BT protein. Sabi nga kahapon, pakain na lang yan ng baka. Kaya dito po namin pinapakita na kapag hindi VIP at hindi 4BT protein yung gamit natin, lugi po tayo sa magiging ani natin. Okay? Ito yung sabi ang nangyayari pag hindi siya 4BT protein. Kaya yan po yung gusto namin ipakita sa inyo. Mula tanim hanggang harvest, ang VIP lang po ang may full protection laban sa pau. Pero sasabihin lang po namin, dalawang klase pa lang po ang VIP ang nasa merkado. Isa po ang 6410 o 6410 at isang 8840. Dalawa pa lang po pero nitong planting ng October, November, December or September siguro as early as September, magiging tatlo. Yung 6414 po dati ng VIP, magiging VIP na po siya. So 6414, 8840 at saka 6410. Mamili na lang po kayo kung anong variety po na gusto niyo kasi dati naman po natin na itatanim yun ng mga variety. Okay, nabinhi. So yun lang po. Tagalog. Second station po natin, more on VIP demos sa refuge discussion. 30
Okay, dito naman tayo. Boss! Yung dati nalagbagan na makikita na ito na yan. Kayang proteksyonan yung mais po nyo with full protection. Okay? Sa likod po natin, makikita po natin dyan yung variety po natin na NK8840 BIP. Okay? Gusto po namin ipakita sa inyo yung growth stages demo namin sa Syngenta. Okay? Ito po, 35 days. Yung unang stage po, 35 days na 8840 BIP. Yung susunod po, 65 days na 8840 BIP. Yung third stage, 95 days. Saka yung fourth stage, 120 days. Okay? Ano po mapapansin nyo? Malinis po ba? O konti ang tama, ano po? May tama man, pero konti. Okay. Dito po, dito sa kaliwa, ito po naman po yung aming NK6410 VIP. 35 days, 65 days, 95 days, saka 120 days. Okay? Gusto namin ipakita po sa inyo kung ano po yung kakayanan ng aming NK VIP para makita nyo po ng actual. Kasi alam naman natin ngayon na napaka taas ng problema natin, porsyento ng problema natin laban sa kawan na po. Okay? Alam naman po natin yan. Ay, ngayon naman po, napaka-inang po at nakabisita po kayo dito kasi nakita nyo po mismo kung ano ang kakayahan ng aming VIP product. Okay? Ano pong observation nyo? Ano pong mapapansin ninyo? Okay po ba? Okay. Pero, ay, ito po, hindi po namin claim na hindi natatamaan yung mais po namin. Kung VIP na 100% yung natanim niyo, pwede pong hindi natamaan talaga. Pero hindi po. Lahat po ng product po ni Syngenta, sa isang bag, meron pa rin pong 5% na refuge. Okay? So, alam po ba ninyo kung bakit tayo nagtatanim ng refuge? Ano po yung refuge? Para may kainin. Ayun po, yung ordinary na seeds na nilagay sa packaging po natin para magsilbing host na pagkainan ng mais. Ay, ng uhod. Anay, parang kayo naman. Sorry po. Ay. So, ito po, brief history lang po. Noong 2013, di ba nung una tayong nagtanim ng mais, ordinary pa yung mais natin. Tapos, nagkaroon tayo ng BT corn na mais. Bakit tayo nagkaroon ng BT corn na mais? Kasi, tinamaan na yung ordinary. Kinakain na rin ng ACB. Ngayon, di ba, pure na BT corn mais yung tinatanim po natin nung nakaraan, nung previous na nagtatanim tayo. Pero sa ngayon, may halo ng refuge na po. Bakit kaya? Ay, kasi po, nagkaroon po sa ibang bansa, sa North America, na kahit BT corn yung mais nila, kinakainan na ng Asiatic corn borer. Okay? Yung Asiatic corn borer, ang hatid po niya, pag kinainan yung mais nyo, umaabot po sa 60 to 80% yield loss, yung dating po sa atin. Kaya mas malaki pong problema itong ACB compared po sa PAW. Yung PAW, nakukontrol pa po, ano? Mas malala po talaga yung uod na ACB. Okay? So ngayon, nagkaroon po ng batas dito sa Pilipinas na lahat ng kumpanya nagproduce ng yellow corn na mais, hybrid na yellow corn, kailangan maglagay ng packaging na ordinary sa kanilang binhi. Ito po, isa po itong batas na sinusunod po ng Syngenta. Patuloy po ang pag-disseminate sa ating mga pinapaalam po namin sa mga kapwa nating magsasaka. Diretso po yan through farmers meeting ang mga activity natin sa field. Nung una pong nilabas yung refuge, 10% pa lang po. Ay, pag 10%, ay, ang mandated sa amin, ang mandato sa amin, pag 10% dapat ihiwalay. Ay, ito po, sinusunod po natin, batas po ito galing po sa BPI, Bureau of Plant Industry. Okay? Ngayon po, sa ngayon, nakamix na po yung refuge po natin kasi 5% na lang po. Okay? 5% na lang po yung refuge. Okay? Blended na po, nakamix na po. Ang purpose po ng refuge, para po maprolong, hindi po tuluyang mawala yung technology natin na BT. Kasi pag nawala po ito, nagkaroon po tayo ng resistant. Paano ba nagkakaroon ng resistant? For example, ito po ang purong BT. Ay, yung purong BT po, ay, yung paro-paro, ayun. For example, yung dalawang paro-parong kumain sa BT corn na mais, for example, wala kayong tanim na refuge. Yung purong BT corn lang. Ay, pag dalawang paro-paro ang nag-meet, na pares kumain sa pure na BT corn, ay possible po na magkaroon ng resistant kapag kumain ulit sa susunod na cycle nila. Posible po na kahit BT corn yung mais, kakainin na nila. Ay.
kapag naman po, pitikor na mais kinainin ng isa, tapos kumain sa ordinary na mais, yung magiging itlog nila, kapag napisa, pag kumain sa pitikor na mais, mamamatay na ulit. Ang iniiwasan lang namin, ay, natin yung maging resistant, yung Asiatic corn borer sa ating technology na BP. Okay? So, yun po yung ating refuge. Okay? O paano dumating dito sa atin. May comparison lang po tayo between the common farmers practice and Syngenta technology. Okay, ito po yung traditional na abono natin. Yung gusto lang nating iabono sa ating maisan. Kahit lugi na po tayo. Okay, so ito po yung naibigay na abono dito sa common farmers practice mo natin. Meron po siyang, nagpasal po siya ng 4 bags na triple 14. At saka at 25 to 30 days, 4 bags din po na urea yung inabono. At per hectare po yan, basis natin. Per hectare. So 8 bags per hectare po tayo now sa common farmers practice. Ito po yung naging resulta. Parang liliit po ng bunga, no? So ang yield lang po dito, estimated yield is around 5 to 6 tons. So napakababa po yung ani. Okay? Gusto nyo po ba yung mababang ani? Ay, siyempre, yung gusto natin yung malaking ani. Dito po sa aking kanan, Syngenta recommendation. Dito po tayo, punta po tayo dito para makita nyo po yung Syngenta technology natin. Mas maganda pong tingnan yung Syngenta doon. Paganoon po tayo para makita nyo. May abono po tayong 8 bags na complete, 1 bag po na potassium at 3 bags na urea. 12 bags per hectare po tayo ang recommendation po ng Syngenta technology po natin. So nagbasal po tayo ng 8 bags na complete at saka at 25 to 30 days nag-abono rin po tayo ng 1 bag na potassium at saka 3 bags na urea. So 12 bags per hectare po yung recommendation po natin. Ang estimated yield po natin dito is 10 to 11 tons. So ang difference, mga almost 4 to 5 tons. Napakalaki po, no? Ang laki pong yung diferensya. So, sa tingin nyo po, ano pang mas gusto nyo? Yung traditional o yung Syngenta technology? Syngenta technology, syempre, mas mataas po yung ani, mas mataas po yung kita natin, so mas marami po yung income. Okay? So, may katanungan po ba tayo? Sir, ilang, yung 8 bags, sir, ilang days yung ano niya? Basal po at basal. Basal. Ilang days po yun? At planting po. At planting, okay. Tapos yung 1 bag? 25 to 30 days. 25 to 30 days. Tapos yung 3 bags? Hindi, mix na po yan. Ay, mix na. Mix na po yung doon na yun sa 35 po. Yung 30 days. Kung gusto nyo pong dagdagan yung abono, nalilitan po kayo, pwede po yung dagdagan. Kung mabusog po yung bulsa nyo, pwede nyo dagdagan yan. Kung busog na busog yung bulsa nyo. Gawin yung 15 Pero pag kulang, pero kung kulang na, kung nawisok ito lang, para mataas pa rin yung kanin natin. Huwag lang natin bawasan. Ilan yung basal lang dyan? Huwag nating bawasan. Dagdagan, pwede pa. Basal mo yan? Ano? Tapos yung pangalawa, sa 35. 25 to 30 days po yung second application po natin. Okay? ay basal lang yan. Oh. Pwedeng mas marami yung nitrogen para sa pangbago. Sa Kung gusto nyo dagdagan, sir, okay lang. Pwede po, kahit 15 bags po tayo. sir, hindi pwedeng baguhin. Baguhin. Pwede rin po. Pwede rin po rin baguhin kung gusto nyo. Basta ito po ang demo po natin na nasa likod. Ayan po yung nagamit natin na fertilizer management. Okay? Sir, pwede sana magkaroon din ng study ba na yung recommended na fertilizer na pang wet season sa dry season? I think meron po tayo. Sir, meron sir, di ba? Try at saka wet. Meron po tayong mga kasamaan mula DA. Meron po ba? Ang bali po, ang pinakamagandang suggestion dyan, sir, mag-contact tayo soil analysis. Para malaman po natin kung ano yung kulang ng lupa. Kasi mamaya, yung soil analysis natin, lagay na urea. Mataas na pala yung nitrogen sa lupa. Ang urea po ay yung Na, yung nitrogen. Kung nagsasayang lang tayo ng fertilizer, yung po yung pinaka-basic. Actually po may mga bayan, saka mga probinsya na nagsusuporta yung DA. Magdadala po kayo ng 10 na lupa, isang kilong lupa mula sa 10 mula, isang hektarya po kayo ng 10 butas. Haluin, patuyuin, dalhin po sa DA. Ma-analyze po nila yung nitrogen, potassium, phosphorus na kailangan para magbigay po silang recommendation. Mas importante pa rin ng soil analysis. 120, 60, 90, yung NPK ratio po na kailangan po natin. Yun na po yung pinaka-basic
Pero kung pataasin, pwede nyo bumababain. Pero pag yung sa tanong ni Sir, pag tag-ulan, usually binababaan po natin yung nitrogen. Kasi po nitrogen, gas yan, hangin. Nagbibigay ng nitrogen ng ulan. Kaya minsan pagka tag-ulan, saka po ang ulan, may taglay na Nitrogen din. yan. Kaya binabawasan po natin kadalasan pag tag-ulan. Pero kung nakapagpa-soil analysis sila, mas the best, sir, no? Yun yung sundan nila. Pinakamaganda po sila. Sir, Yes, sir. ito pong recommendations po na ito, anong locations po ito? Saan locations? Ano yan? General po yan. Sir, without soil analysis po yan. Without. 120, 80, 90 po. 60, 60, 90. 16. Pero parang Pero pwede pong kaasan yan. parang 95, 56, 86 po Pwede siya. ko lang ha. Ay hindi, 160, 90. Kapiti natin. Para sa mga marunong po mag-compute ng fertilizer, ilang bags po yung nakalagay diyan? 8 bucks, sir. 8 bags. Saka, 8 bags 8 times times ilang kilo? Isang kilo ay 50. Ano? 95, Times 0.14. So may 56 kilos kang nitrogen, 56 na potassium or phosphorus. Tapos 1 bag na 0060. 0060. Oh, 56. 50 00. times 0.60. 56 plus 30, 86, almost 90. So 90 yung K. Yung tatlong bag na urea, 0.45 times 50 times 3. 67 plus 56. 120, 60, 90. Ang estimate po dyan, 120, 60, 90. Tama. So depende rin po yan. Kung meron po kayo sapat na patubig, mas maganda na mas mataas ang fertilizer na ilagay natin. Kung meron kayong patubig, kasi po kung mataas yung nilagay yung fertilizer, kulang naman yung patubig, sayang. Hindi matutuyo. Sayang po yung nilalagay natin fertilizer. So, ayos na po ba tayo doon? Okay, sir? Okay. Kung yun po, sabi ni Sir Paulo, mas mahirap po magpa-soil analysis po tayo kung may mga Pero- po tayo sa DA. Kung lalagyan nila, sir, ng ano, for example, meron silang mga organic na liquid fertilizer, foliar, pwede rin, sir. Okay, sir. Pandagdag sana, no? Oo. Ayan, Okay. masaksid. Kung wala po tayong katanungan, doon na po tayo sa wit. Pangdamo, nag-glyphosate saka yung hindi po. Okay. Parehas po yung ginamit po natin dito na in terms of abono po, parehas. Yung management po sa fertilizer, parehas po na 831 yung ginamit po dyan. So dito po, yung ginamit po namin na pangdamo po is yung product po ng Syngenta, which is yung Square Off. Opo. Nag-spray po kami 2 to 4 inches with height. Dapat po nag-spray na po kayo ng pangdamo sa maiset po natin. So 15 to 20 days po bago po kayo mag-apply ng first application ng abono, dapat na po kayo. Kapagdamo na. Nakapag-spray na po kayo. Yun po. So ang advantage po nun, pag nakapag-spray po kayo ng mas maaga, syempre yung nutrients po, yung mais lang po yung kakain. Hindi po makikipagkompetensya yung damo. Pag ganito po, yung based sa full yield data po, ito po yung natin na 10 to 11 tons po yung naani. So i-compare po natin sa hindi na damuhan, hindi na sprayan na 5 to 6 tons lang po. Hindi na-spray ng damo Hindi siguro po yan. siya na-sprayan ng damo. Yung disadvantage po niyan, pag madamo po yung kanin, lalo na pag mga manual po yung nag-harvest natin, siyempre ayawan po nila yan. Siyempre masukal, baka may ahas, ganun po. Ito po yung disadvantage po ng hindi po nag-spray. Saka yung ani po natin talagang mas mababa po. So may question po tayo sa food management po. Very common. So bago po tayo magmerenda, pipirmahan po natin yung mga ID ninyo. Ayan, tapos na tayo mga kasaksid. At pinakita nilang variety. Pangalan best mo, sir? Ay, James Jagri TV, sir. Kaya po, thank you po. Nakailan kayo? 5 po.
Thank you. 5 po, sir. Ayan, nakuha tayo. Succeed. Nakuha tayo ng bigas ng NK at susubukan natin kung anong lasa nito. Mga kasaksi. Natin kung gaano kasarap yung bigas nila. NK50 Masok na rin po tayo dito mga kasaksid. At yun mga kasaksid, after po natin mag-game, syempre, pumunta na po tayo dito sa event. At pinatapos din natin ng event mga kasaksid para malaman natin kung ano po ba ang flow ng bagong labas po na NK VIP na seed. Kaya kung may problema ka sa harabas mga kasaksid, baka pwede mo itong subukan ang NK VIP na 2 variety kasaksid. Kaya manantay mo. Tara na, at tatapusin na po natin itong event. And after po nyon, aalis na rin po tayo mga kasaksid. Let's go! Isang sako ng bigas. Okay? Hapon po! Hapon na nga ba? Umaga pa! Okay, pangalan mo! Ako po, si Rone Tejo! Taga sa kanila, kala! Sa dinin Rabanso, Plato Galyo! Galing! Po, si Lene Pabuna, Plato. Taga saan? Ayan, nagbibideo pa. Video mo ako para mag-viral tayo. Hindi pa man naaabot yung aming naaabot. Parang teacher, hindi ka na. Ay, sige dito. Oh, yan. Maganda yan. Live pa po yan? Live pa? Hindi na. Hindi po, vlog lang. Ito po ba isang vlogger? Yes po. Farmer. Hindi po kayo. Panit po kayo sa itas. Sa 2, 3, 4, 5. Ang galing ng maglakad natin. Ha? Hindi, nagawa lang ito. Okay. GM ang pangalan? Saan GM natin? Yung tamali ito ay si Sir JM, ang ating farmer vlogger. Sir, at tama po, magkita na lang kayo sa chorus. Palakpakan po natin. Isa lang po. Nung unang panahon, ay, isa ka ba? I'm your light shining on. At nagsabi, there's no other lover. I want you to be. It's not I want you. You're my lady. Ay, palakpakan natin si Jay. Maraming salamat, Jay. So yun na nga mga kasaksid, at natapos na natin yung event dito po sa Syngenta, ang launching ng kanilang tawag na VIP. Ayan, sa mga may problema sa harabas, mga kasaksid, itry nyo na. Ayan, pwede kayo mag-message sa kanilang page. At maraming salamat din sa Syngenta, ayan, sa pag-cater natin at nanalo pa tayo ng bigas. Ayan, titikman natin at lalagyan natin ng review kung gano'n kapakaganda yung bigas. At kasarap yung bigas ng 5017 ng NK na Syngenta. So yun, ingat po kayo palagi mga kasaksid. God bless po sa ating lahat. Shalom, shalom everyone.